Pagdating sa buhay lang, hindi lang mga hayop sa Pilipinas ang ating tinututukan. Pag sinabi nating disyerto, kasama na dyan at kadugtong na niyan is yung mga camels. Sila yung mga hayop na pwedeng mabuhay lang sa ganitong klaseng temperature. So before natin marating yung mga camels, kailangan natin dumaan dito sa disyerto kasi dun sa gitna yung lalagyan ng mga camels. Camel ang naghahari kapag sinabing transportasyon. This is actually my first time to ride a camel. Sa pagdiriwang ng World Wildlife Day, tatawid tayo sa ibang bansa. Para kilalanin ang ilan sa natatangi at pinoprotektahan nilang mga hayop doon. Nagkakaroon ng constriction doon sa kanyang paa. Nakakatulong itong laser na ito to help the circulation. When there's blood flow, there's better healing. And this one, the pangolin was attacked by a dog. Sa lawak ng mundo, pag sinabi nating disyerto, kasama na dyan at kadugtong na niyan is yung mga camels. Sila yung mga hayop na pwedeng mabuhay lang sa ganitong klaseng temperature. Malawak din ang ginagalawa ng mga buhay ilang. May ilan na malayang namumuhay. At katuwang ng mga tao sa kanilang hanapbuhay. Hayop ang isa sa mga unang katuwang ng mga tao sa paglalakbay sa disyerto. Nasa halos 15 milyong one-humped camels ang nabubuhay ngayon sa mundo. Sa kabila ng kanilang bilang, wala ni isa sa kanila ang nakikita at namumuhay sa wild. Mula Pilipinas, dadayuhin natin ang mga ito para makita ang kanilang pamumuhay. Ang aming destinasyon, ang Al-Khatim Desert na bansang Abu Dhabi, UAE. So before natin marating yung mga camels, kailangan natin dumaan dito sa disyerto kasi dun sa gitna yung lalagyan ng mga camels. Whew! Oh my God, that was a ride. Ito yung distinct na color ng mga camels that come from Emirates. Bay or brown yung color nila. Yung ilan sa mga paa nito naka-happles. May parang happles, no? Yung tali na yan na nasa harapan, parang hindi siguro mag-spread out. Sa mga kalabaw kasi, sa baka, nilalagyan nila yan sa likod, so milk happles, para hindi sila masipa kapag ginagatasan yung mga baka. My friend, why do they have The shackles? legs, because doesn't go fast and Okay. very far. So these camels, they're for Using for milk, using for meat, okay, yes. And then which one is the very good? Using for racing. racing. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas nang sinimulang i-domesticate o alagaan ang mga camel sa Middle East. Para magsilbing sasakyan ng mga tao sa disyerto. Kung ako ay naiinitan na, paano naman kaya ang mga camel na ito? Nakilala ko si Lulu, isang babaeng camel. What? You like that? You like that? You like that better? Ang katawan ng mga camel, nakadisenyo para malampasan ang mga pagsubok sa disyerto. Gaya ng sobrang init at sandstorm.
May kakayahan din ng mga camel na baguhin ang temperatura ng kanilang katawan para hindi mabilis na pawisan at mauhaw. Yung bata ako, sabi ng teacher namin, nandito na yung tubig niya. Well, in a way, that's true. This is fat. Inaalagaan ang mga babaeng camel para sa kanilang gatas. This is actually my first time to ride a camel. Habang ang lalaking camel naman ay ginagamit sa kanilang turismo. Pero sa kabila nito, nananatili pa rin itong extinct o hindi na makikita sa wild. Kadalasan kasi sa kanila, domesticated na o inaalagaan para maging transportasyon at katuwang sa hanapbuhay. Samantala, sa Masai Mara National Reserve, ang mga tao ay tila nagiging dayuhan sa malayang mundo ng buhay ilang. Mula sa mga unggoy, zebra, wildebeest, hippopotamus, hanggang sa mga kinikilalang mababangis, gaya ng mga buwaya at leon, malaya silang naninirahan dito. Territorial ang mga leon kaya pwede itong maging mabangis kapag may lumapit sa teritoryo nito. Sa Masai Mara, makikita ang mga leon na naglalakad sa paligid. Tahimik pero malakas ang pagiging hari. At ang mga batang leon na aming naabutan, malaya ring nakakahanap ng kanilang makakain. Animoy great migration naman ang pagdating ng mga flamingos. Sa Al Watba Wetland Reserve sa Abu Dhabi, UAE, pakay ng mga buhay ilang na makainom ng tubig sa gitna ng malawak at mainit na desyerto. Dito sa vantage point na to, dito na natin yung mga flamingos. Ayan, oh. You can see them scattered all over this wetland. Mula sa aking pwesto, makikita ang makukulay ng mga flamingo. Tatanaw mo rin ang kanilang mahabang mga binti. Kaya rin nilang lumipad ng mataas gaya ng ibang ibon. Ang nakikita natin ngayon, may variety of colors yung mga nakikita natin ng mga flamingos. Some of them already white with pink legs. Some of them have darker plumage, white to gray. And some of them are white. Kapansin-pansin din ang grupo ng mga flamingo na itsurang sumasayaw. Makikita from here kung gaano kalaki yung ibon, especially if they spread out their wings. No? Pero kapag nakatayo lang sila hunting food, parang napakanipis, very graceful, parang ballerina nga yung dating nila. And yung haba rin ng paa nila is adaptive to the habitat that they're using to get their food. Kasi nga, swampy area. Ayan, adult na yan kasi meron na siyang pink plumage. They get that color from the food that they eat. Kailangan nilang stir up yung water, pinagkukuhanan nila ng pagkain, so that they can actually scoop their food out and filter the mud and all the soil out of their beaks before they be able to swallow it. Isa sa mga napansin natin dito sa mga ibon, they would tend to flock together. And I guess for safety reasons, no? Kapag magkakasama kasi sila, they can easily warn each other for an impending danger. Habang pinapanood ang flock na ito, dumating naman ang grupo ng lumilipad na flamingo. Makikita kung paano sila naghahari sa Al Watba. Sa anumang bahagi ng mundo, mahalaga at malaki ang ginagampanan ng buhay ilang. Dahil ang pananatili ng kanilang saganang bilang at maayos na tirahan, nagpapakita ng balanseng pamumuhay ng tao at mga hayop sa mundo. Sa likod ng kakahuyan,
madalas itong napapagkamalang anino ng kagubatan. Pero dahil sa marka nito na puting V-shape sa kanilang dibdib, agad itong makikilala. Kaya ang ilan binansagan itong bilang moon bears. Ang naturang mga oso madalas umanong biktima ng mga silo o bitag. Pati ang makaliskis na pangolin, kritikal at susubukang kong gamutin sa Taiwan. Sa pagdiriwang ng World Wildlife Day, tatawid tayo sa ibang bansa. Para sundan ang mga buhay ilang na kailangang pangalagaan. Ang Formosan black bear kasabay maghanap ng makay ng isang egret. Omnivore ang mga Formosan black bear o pwedeng kumain ng prutas at karne. Pero hindi kasama sa kanyang menu ang kaibigan nitong ibon na palaging nakasunod sa kanya. Kain tulog ang ginagawa ng magkaibigang ito sa kanilang paraiso. Sa Taiwan, nasa mahigit 200 na lang ang kanilang bilang sa wild. Ang osong ito nanganganib ng maubos sa wild. Madalas daw itong biktima ng silo. Kaya ang ilan sa kanila dinadala sa Wild One, ang nag-iisang wildlife hospital sa Eastern Taiwan. May 3 Formosan black bear dito na biktima ng silo o trap. Kaya tayong sumama at tumulong sa paggagamot ng isang na-rescue na Formosan black bear. No? And this is Doc Emily and Doc Mao. They're the veterinarians here in Wild One. At August is trapped in the Tree? trap Yeah. wire trap. Wire trap. Yes, and we rescue From a tree. Isa sa mga oso, si Hong Shi-tu. So this is Hong Shi-tu and about 60 kilograms. This one is wild. He's a young adult Formosan black bear. Dahil sa snare, nagkakaroon ng constriction doon sa kanyang paa tapos mamamaga yung paa niya. Hindi raw para sa mga oso ang silo sa gubat, kundi para sa mga baboy ramo. Sa pangungunan ng ilang resident vets, aalalay ako sa panggagamot kay Hong Shi-tu. Mahigit sa 2 buwan nang nagpapagaling dito si Hong Shi-tu. Gagamitan natin ng laser ang sugat ni Hong Shi para mas mabilis itong gumaling. Nakakatulong itong laser na ito to help the circulation. When there's blood flow, there's better healing. The nerves also needs to be regenerated. Endemic o sa Taiwan lang makikita ang Formosan black bear. Ito rin ang pambansang hayop ng Taiwan. Sa pagkaunti nila, halos bihira na raw ito makita sa wild. Pagkatapos ng ilang linggong gamutan sa pasilidad, dumating na ang araw ng kanilang pagbabalik sa natural nitong tirahan. Pagbukas ng crate, pinakiramdaman muna ng oso ang paligid.
Hanggang sa kumaripas na ito ng takbo. Ang ingay na naririnig sa video ay paraan para itaboy ang mga oso. At magkaroon ito ng impresyon na delikadong lumapit sa mga tao. Tulad ng Pilipinas, ilan sa problema ng mga hayop sa Taiwan ang illegal poaching, traps, at pagkasira ng gubat. Kaya pati ang mga buhay ilang napupunta malapit sa komunidad ng tao. And this one, the pangolin was attacked by a dog. There's going to be a procedure, and this is a chamber where we will gas down the pangolin with a gas anesthesia. Madalas daw na may dinadala rito na pangolin na biktima ng mga aso. Susubukan namin itong gamutin para maagapan ang posibleng impeksyon na pwede nitong ikamatay. Simulan ko na yung paglinis ng sugat niya, no? Nasty bite. Even with the scales, the armor, dogs can still do nasty damage from this pangolin. Ang daming dumi sa loob. So, ito ang gagawin nila everyday. Ipa-flush nila yan. It's not very deep. This one is, Superficial one. yeah, And usually we will check every scale. scale and if there's the wound under it. Ayon sa Wild One, 50% ng mga sugatang pangolin na tiniturn over sa kanila ay biktima ng pag-atake ng aso. Ito ay isang Formosan pangolin, subspecies ng Chinese pangolin. Native o natural na nakikita ito sa Taiwan. Kailangan bantayan ang vital signs ng pangolin. Hindi tulad kasi ng ibang mammal, mahina ang pag-regulate ng body temperature ng pangolin dahil wala itong balahibo. Sa ngayon, kailangan munang magpagaling at magpalakas ng lalaking pangolin. Sa Taiwan, isa ang pangolin sa pinakaiingatang yaman. Kaya iisa lang ang layunin ng pamahalaan sa tuwing nare-rescue ang pangolin, ang manatili itong buhay habang nasa pasilidad at maibalik agad sa wild. Makalipas ang isang linggo, inihanda na ng Wild One ang pangolin para sa kanyang pagbabalik sa wild. Inihatid siya sa isang malayong lugar na may tuturing niyang paraiso. Sa Pilipinas, critically endangered na ang mga pangolin. Sa nakaraang 18 taon ng Born to be Wild, mabibilang lang sa kamay ang maengkwentro namin sa buhay na pangolin. Hindi rin biro ang mag-alaga nito sa captivity. Bukod sa madali itong ma-stress, napakahirap din nitong hanapan ng pagkain tulad ng anay. Pero sa Taipei Zoo, may paraan sila para masiguradong buhay ang mga pangolin doon. Isa ang Taipei Zoo sa pinakamalaking zoo sa Southeast Asia. Isa sa prioridad nila ang research, conservation at education ng mga hayop. Really advanced na yung conservation nila with the pangolins here in Taipei kasi naka-develop sila ng formula that will feed the rescued pangolins and the ones that are for breeding. Sa loob ng maraming taon na trial and error, sila ang kauna-unahang nakagawa ng pangolin formula o cake. Ang pagkain na ito ay pinaghalong itlog ng bubuyog, uod at nyog. Mga pagkaing mayaman sa protina na katumbas ng dami ng termite o langgam na kinakain nila sa wild. Ito ang kanilang secret ingredient para manatiling buhay at malusog ang mga pangolin na dinadala sa kanilang pasilidad. Pagdating sa kapakanan ng mga hayop, siniseryoso ito ng Taiwan.
Kaya patuloy ang kanilang pag-aaral para higit na maalagaan at maparami ang mga hayop na kanilang tinutulungan. Ako si Doc Nilson Donato, Ako si Doc Fritz Resio. Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.